Breaking news! Hindi na ito biro. Ang mga barko ng Amerika ay bumabagtas na patungong Middle East. Ang Israel handa na sa pinakamalalang senaryo. Ang Iran hindi rin uurong at naglabas na ng babala. Handa kaming lumaban hanggang dulo. Sa mga sandaling ito, ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran ay nasa boiling point na. May balita na ang Israel Defense Forces o IDF ay nasa maximum alert na sa lahat ng kanilang borders. Bakit? Dahil kapag ang Amerika ay nagpakawala ng unang bomba sa Iran, asahan nyo na ang buong Middle East ay magliliya. Ang mga flight sa himpapawid nagsisimula ng umiwas at makansela dahil sa takot na tamaan. Ang tanong ng lahat, sino ang mananaig sa bakbakang ito? Mga kahistoryador, alam nyo ba na ang Amerika ay hindi na lang basta nagbabanta? Sa katunayan, ayon sa ulat ng Al Jazeera ngayong ika-25 ng Enero, bulto-bultong puwersa na ng US Navy at Air Force ang kasalukuyang nakaposisyon sa Middle East. Hindi lang ito drill, ito ay isang strategic deployment. Ang mga dambuhalang aircraft carrier at mga fighter jet ay handa ng sumiklab anumang oras. Samantala, pansinin nyo ang reaksyon ng Iran. Hindi rin sila nagtatago. Sa katunayan, naglabas pa sila ng isang mural o higanteng billboard sa kanilang bansa na nagpapakita ng kanilang kahandaang gumanti kapag ginalaw sila ng Amerika. Dahil dito, kailangan tignan natin ang sitwasyon ngayon sa Israel. Ang Northern Command Chief ng IDF o Israel Defense Forces ay naglabas na ng pahayag. Sabi nila, ready na sila sa lahat ng fronts. Ibig sabihin, kahit saang direksyong galing ang bala, handa silang sumagot. Ang takot ng Israel ay hindi lang ang direktang atake ng Iran, kundi ang tinatawag na retaliation o ganti. Kapag inatake ng Amerika ang Iran, asahan nyo na ang mga galamay ng Iran, gaya ng Hezbollah at iba pang militante sa paligid ng Israel ay magpapakawala ng libu-libong rocket. Kaya naman ang Israel ay nasa maximum alert na. Alam nyo ba na hindi lang ito usapang militar? Ang mga sibilyang airlines ay nagsimula na ring mag-iba ng ruta. Ayon sa ulat, maraming airlines ang sinuspindi muna ang kanilang mga flight sa Middle East dahil sa lumalalang sitwasyon. Ayaw nilang magaya sa mga nakaraang trahedya kung saan ang mga pampasaherong eroplano ay nadadamay sa palitan ng missile. Ngayon mga kahistoryador, si US State Secretary Marco Rubio kinausap na ang Prime Minister ng Iraq. Bakit ang Iraq? Dahil ang Iraq ay nasa gitna ng dulo. Dito madalas nagaganap ang mga proxy wars. Gusto ng Amerika na matiyak na hindi gagamitin ng Iran ang Iraq para maglunsad ng mga atake laban sa mga tropang Amerikano. Pero ang tanong, makikinig ba ang mga pro-Iran militia sa Iraq? Malabong mangyari yun. Samantala, ang Iran mismo ay nagsasabing sila ay more prepared than ever. Mas handa raw sila ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Mayroon silang mga underground missile cities na hindi kayang abutin ng simpleng pambobomba. Kaya naman ang tanong, sino ang mananalo? Dito pag-usapan natin ang mga special forces. Alam nyo ba na sa papel, ang Amerika ang may pinakamalakas na puwersa sa buong mundo? Ang kanilang Navy SEALs, Delta Force at Green Berets ay subok na sa iba't ibang gyera sa mundo. Mayroon silang pinaka-advanced na satellite drones at mga stealth fighters na hindi nakikita ng radar. Pero huwag kayong pakasisiguro. Ang Iran ay mayroon ding tinatawag na Quds Force. Ito ang elite unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ang mga ito ay eksperto sa asymmetric warfare o yung gyerang hindi patas. Hindi sila makikipagharapang bakbakan sa dagat o sa himpapawid.
Ang gagawin nila ay gagamit sila ng mga suicide drones, mga mina sa dagat para harangan ang langis sa Strait of Hormuz, at mga guerrilla tactics na pwedeng magpabagal at magpahirap sa puwersa ng Amerika. Dahil dito, isipin nyo ang epekto sa ekonomiya ng mundo. Kapag ang Iran ay nagdesisyon na harangan ang daanan ng barko ng langis, tataas ang presyo ng gasolina sa buong mundo. Kasama na ang Pilipinas. Kaya naman hindi lang ito gyera ng mga sundalo. Gyera rin ito ng sikmura. Pansinin nyo rin ang mga kagamitan. Ang Amerika ay may F-35 Lightning II, ang pinakamodernong jet sa mundo. Pero ang Iran naman ay may S-300 missile defense system mula sa Russia at ang sarili nilang Bavar 373. Kaya nilang pabagsakin ang mga high-flying targets. Alam nyo ba na ang Iran din ay itinuturing na superpower pagdating sa drones? Ang kanilang mga Shahed drones ay napatunayan ng epektibo sa ibang mga labanan sa Middle East at maging sa Ukraine. Kapag nagpalipad sila ng libu-libong drones nang sabay-sabay, kahit ang pinakamagaling na defense system ay pwedeng ma-overwhelm o mapagod sa dami ng kailangang barilin. Kaya naman tignan natin ang panig ng Amerika. Bakit sila nagpapadala ng assets ngayon? Dahil ayaw nilang magmukhang mahina. Ang presensya ng US Navy sa Middle East ay isang pahiwatig na sila ay handa na sa anumang pag-atake, anumang oras. Pero ang Iran, hindi rin natatakot. Ang sabi ng kanilang mga lider, ang anumang atake sa kanilang lupa ay ituturing nilang total war. Samantala, ang Israel naman, ang IDF Northern Command ay nagsabi na handa silang lumaban sa lahat ng fronts, mula sa Lebanon sa Hilaga hanggang sa Gaza sa timog at direkta sa Iran kung kinakailangan. Alam nyo ba na ang Israel ay mayroong tinatawag na Jericho missiles na kayang umabot hanggang Tehran, at ang Iran naman ay mayroong Khaybar Shekan na kayang tumama sa Tel Aviv sa loob lang ng ilang minuto. Pansinin nyo, habang ang mga diplomat ay nag-uusap, ang mga general naman ay naghahanda na ng kanilang mga mapa. Kaya naman mahalagang maintindihan natin kung bakit ganito na lang ang tensyon. Hindi lang ito dahil sa relihiyon o teritoryo. Ito ay usapin ng power o kapangyarihan sa rehiyon. Ang Amerika ay ayaw mawala ang kanilang impluwensya sa Middle East. Ang Iran naman ay gustong patalsikin ang mga Amerikano sa kanilang bakuran. Samantala, ang Israel ay gustong siguraduhin na wala silang kaaway na may nuclear weapon sa malapit. Alam nyo ba na sa isang simulation ng gyera, maraming experts ang nagsasabi na walang tunay na mananalo rito? Oo, pwedeng mapulbos ng Amerika ang mga pasilidad ng Iran, pero ang Iran naman ay kayang gisingin ang lahat ng kanilang mga kakampi sa buong rehiyon para atakihin ang lahat ng base ng Amerika sa Saudi Arabia, UAE at Qatar. Magiging isang malaking apoy ito na mahirap apulahin. Kaya naman marami ang nagtatanong, ito na ba ang hudyat ng ikatlong gyerang pandaigdig? Sa ngayon, ang lahat ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni State Secretary Rubio at ang bawat banta mula sa Tehran ay binabantayan ng buong mundo. Pansinin niyo ang reaksyon ng mga simpleng tao sa Iran. Sa kabila ng banta ng gyera, naglabas sila ng mga mural na nagpapakita ng kanilang pagiging makabayan. Pinapakita nila na hindi sila takot sa Amerika. Samantala, sa Amerika naman, nahahati ang opinyon ng mga tao kung dapat ba silang makisali sa isa na namang magastos na gyera sa Middle East. Pero dahil dito, ang US military ay walang choice kundi maghanda. Ang mga aircraft carrier gaya ng USS Abraham Lincoln o USS Gerald Ford ay hindi lang basta display. Ang bawat isa niyan ay may dalang mahigit 80 jet na handang magdala ng bagsik sa himpapawid. Alam nyo ba na ang Iran
ay mayroon ding tinatawag na mothballing strategy. Ibig sabihin, kahit masira ang kanilang mga main bases, ang kanilang mga command centers ay nakabaon sa ilalim ng mga bundok na gawa sa matitigas na bato o granite. Mahirap itong pasabugin kahit ng mga bunker buster bombs ng Amerika. Kaya naman ang gyerang ito, kung sakaling sumiklab, ay hindi matatapos sa loob ng isang linggo o isang buwan. Magiging mahaba at madugo ito. Samantala, ang Israel ay kailangang protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa ulan ng mga rockets. Ang kanilang Iron Dome system ay gagana ng todo-todo, pero may limitasyon din ito. Kapag masyadong maraming rockets ang pinakawalan, pwedeng may makalusot at magdulot ng malaking pinsala. Dahil dito mga kahistoryador, ang global trade ay maaantala. Ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa rehiyon ay nasa panganib din. Kaya naman ang sitwasyong ito ay hindi lang usapang foreign news para sa atin. Ito ay may direktang epekto sa ating buhay. Pansinin niyo ang galaw ng krudo sa world market. Bawat balita ng deployment ng Amerika, tumatalon ang presyo. Kaya naman ang bawat galaw ng US Navy at Air Force ay binabantayan hindi lang ng mga general, kundi pati ng mga ekonomista. Samantala, tignan natin ang papel ng Iraq. Ang pakipag-usap ni Rubio sa Prime Minister ng Iraq ay isang senyales na sinusubukan ng Amerika na i-neutralize o pakalmahin ang mga lugar kung saan pwedeng manggaling ang atake. Pero alam nyo ba na maraming politiko sa Iraq ang mas kampi sa Iran? Ito ang komplikadong laro sa Middle East. Hindi mo alam kung sino ang tunay na kakampi at sino ang kaaway kapag nagsimula na ang putukan. Kaya naman ang Israel ay hindi nagtitiwala sa kahit na sino, kundi sa sarili nilang depensa. Ang ulat na sila ay nasa maximum alert ay patunay na hindi sila umaasa na mapipigilan ng diplomasya ang gulo. Dahil dito, ang buong rehiyon ay parang isang bariles ng pulbura na hinihintay na lang ang isang posporo para sumabog. Pansinin nyo ang bawat detalye, ang paglipat ng mga barko, ang pagkansela ng mga flight, ang mga mural ng pagbabanta, at ang mga matitigas na pahayag ng mga general. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang direksyon, ang posibilidad ng isang malaking gyera. Alam nyo ba na ang huling beses na nagkaroon ng ganitong tensyon, ang presyo ng bilihin sa buong mundo ay nagkagulo? Pero ngayon, mas matindi ang teknolohiya. Ang Amerika ay kailangang magdesisyon. Itutuloy ba nila ang atake para pigilan ang Iran o hahayaan nilang lumakas ang Iran hanggang sa wala na silang magawa? Ang Iran naman ay kailangang pumili. Lalaban ba sila ng harapan o gagamitin ang kanilang mga proxy para pahirapan ang Amerika at Israel? Kaya naman sa huli, sa gyera, walang tunay na nananalo. Pero sa usaping militar, ang may pinakamagaling na diskarte at pinakamatatag na sikmura ang madalas na naiiwan sa huli. Ang teknolohiya ng Amerika ay kahanga-hanga, pero ang determinasyon ng Iran na protektahan ang kanilang bansa ay hindi rin dapat baliwalain. At ang Israel, na sanay na sa gyera simula pa noong 1948, ay tiyak na hindi papayag na sila ay mabuli sa sarili nilang bakuran. Ano ang masasabi mo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!